Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin, dinurog ni VP Sara Duterte ang pasinseres sa Hontiveros at Franz Castro nagsanib. Walang binatbat, yan mga karibyo ang ating alamin mula po rito kay PH News Feeds. Yan mga karibyo natin ha. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Yan, subscribe na po kayo kay PH News Feed. Yan mga karibyo ha. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang video ito. Ito na po. I do not respect Ms. Castro and Ms. Hontiveros. I have no respect for them. Hindi ko kailangan na ang respeto mo, VP Sara. Kung hindi mo kayang irespeto ang mga katrabaho mo, irespeto mo man lang sana ang paggasta ng pera ng bayan. Hindi naman kami ever. So mga karibon natin, irespeto daw ang paggagasta ng pera ng taong bayan, no? Eh sino ba itong may hinahanapan ng taong bayan, ha? Gusto ko lang sulupal pala nitong si Reza Hontiveros mga karibon. Kasi di ba? Anong ginasta ni VP Sara? Inapatunayan naman na walang anomalya dun sa 125 million, no? Na CIF. Kaya nga itong hinahanapan ng taong bayan kung saan napupunta yung mga, di ba? Mga unaudited funds ninyo. O yung sabi nga ni dating Pangulong Duterte at ang taong bayan, no? Ay buksan niyo yung mga libro ninyo diyan sa Senado at Kongreso, no? Sino ba ang hindi nagbukas? No. Talagang makapal din ang ano nito, make-up ni Reza Hontiveros, no? Nagsabi na special ang Office of the Vice President. In fact, we respected the process doon sa budget hearing ng House of Representatives and ng Senate. The discretion, the decision whether to grant confidential funds is really up to Congress. Higit isang linggo na simula nang nag-hearing tungkol sa confidential funds. Pero mas marami ka pang patutsada kaysa sa paliwanag. Pahanap niya sa akin ang mga bata na para bang kinuha ko yung mga bata na yan kasi kung saan-saan. Si Franz Castro, kinuha niya yung mga bata daan sa Talaingod. Kasi ililipat niya doon sa Manila para mag-rally. Siya yung may kidnapping. Siya yung may human trafficking. Itong Trump accuses na child abuse. So funny talaga. So nakakatawa talaga. Ba't siyang mamersonal? Kasi ang sinatanong ko lang naman, saan niya ba dinala yung confidential fund? So yun, mga karibin natin, saan daw dinala ang confidential fund, no? At napatunayan na nga yan na walang anomalya. So Franz Castro, dapat ikaw nga magpaliwanag dun sa mga kinuha mong mga bata. Diba? Kawawa naman po yung mga magulang nun. Nag-aalala. Dapat dyan ang imbestigahan ni, diba? Dyan sa Kongreso. At ito naman kay Reza Hontiveros, mga karibon natin, yung PhilHealth. Dapat yan asikasuhin na. Diba? Para at least, diba, may mapala naman yung taong bayan dyan sa mga in-aid of legislation ninyo. Diba? Nakakabultong in aid of legislation na ginagawa ninyong pag-iimbestiga, no? Bawat investigasyon, ganyan po Kongreso, Senado, ganyan po. Palaging yan po ang inyong dahilan, in aid of legislation. Kahit na personal na po yung mga ginagawa ninyo, kayo nga po ang namimersonal diba? Pinipersonal daw, sabi ni Franz Castro kanina, parang kayo yata ang namimersonal. So, just to clarify, Madam VP, since confidential funds refer to those agencies related to surveillance activities undertaken by civilian government agencies,
Ibig po bang sabihin na yung opisina ninyo will be gathering intelligence on certain subjects or entities in support sa inyong mandates o mga operasyon, Mr. Chair? Mr. Chair, Your Honor, that is correct. As an example, we did surveillance of complaints from constituents in Bulacan with regard to the selling of OVP assistance and the selling of Tupad projects in Bulacan. And there was a surveillance operation that was run by the VP SPG for about a month, and we were able to apprehend the person, and we were able to successfully prosecute the case, and that person went to jail for ilang months? 6 months. For 6 months. So that is an example of the surveillance activities that is conducted by the VP SPG for the projects and activities of the Office of the Vice President. It was in Bulacan. Salamat kaayo, Madam VP. I ask this because the National Intelligence Coordinating Agency was established to direct, coordinate, and integrate national intelligence activities. And this includes the collation of intelligence gathered from various sources. So we'd like more information as to the intelligence operations of the OVP. Sa aling mga sources maggagather ng impormasyon yung OVP? Kukuha ba kayo ng intelligence mula sa ating mga existing intelligence services tulad ng NICA o tulad ng DND at PNP? So yun mga karibu natin, ang gustong palabasin dito ni Senator Res Hontiveros, parang redundancy na po yung gagawing intelligence gathering ni VP Sara, di ba? Kasi saan ka daw kukuha? Baka magre-recycle lang, ganun. Magre-recycle lang ng intelligence, mga ka-review, ha? Yun po ang gusto niyang palabasin dito. Pero tingnan natin kung ano po ang magiging sagot ni VP Sara. Mr. Chair, Your Honor, no. Intelligence starts with the communities and the stakeholders, and then if there are complaints, and then it is built up through intelligence and surveillance services, and then a dossier or a report is started, and then it goes through levels through the Office of the Vice President and VP SPG. So we do not seek intelligence reports from other government agencies, but the intelligence reports starts from the ground in the communities that that are engaged by the Office of the Alam mo, Vice President. Salamat kayo, Madam VP. Actually, I'll get to that process also in a bit. Dahil meron pong established na intelligence cycle at meron pong established na chain of command for the intelligence activities ng ating gobyerno at ng ating republika. And sa pagkaalam ko po, walang hiwalay na chain of command for Intel ang OVP. In fact, ang susunod kong tanong how can your honorable office, paano nyo po maa-assure yung mga miyembro nitong komite na yung collection ng intel ng inyong opisina hindi magre-resulta sa redundancy or duplication of effort? There is no redundancy and duplication of effort because we have different mandates from the other government agencies. Indeed, Mr. Chair, Madam VP. So yan, pahiya na naman si Hontiveros, mga ka-review, ha? Akala niya sasabihin siguro ni VP Sara na, di ba? Oo, kumukuha ka. Akala mo, ha? Akala mo kay VP Sara, hindi iisip, di ba? Na baka doble-doble na nga yung mga intel na pumapasok. Pero tama po, no? Kasi iba-iba naman po ang mandato niyan, di ba? Oh. Kaya pahiyang-pahiya dito si Hontiveros. Ang mandato po ng Vice Presidente, iba sa Presidente, iba sa Senado, or sa mga senators, sa mga congressman, iba-iba po yan.
different mandates. And kanina, nilista nyo na po yung iba't ibang mandates ng OVP. Meron din pong klarong at complementary mandate ang intelligence community ng gobyerno sa ating bansa. And as I had been saying since last year's budget debates, we should leave intelligence to the experts, just as we leave education to the DepEd and we leave the mandates of the OVP to the OVP. Ano po ba yung magiging subjects ng OVP intelligence gathering? Wait lang mga karibin natin. Kanina ko pa kasi napapansin dito sa video ito si Senator Amy Marcos, no? Parang hindi makatingin kayo no? Kaya Reza Hontiveros. Kanino pa diba? Parang ayaw talaga niyang tingnan eh. Ha? Si Reza Hontiveros pa at sa bawat pagsasalita ni Hontiveros dito mga karibin natin, tingnan niyo po yung mukha ni, ni Senator Amy Marcos. Operations. Ano yung mga intensyon at capabilities ng mga subjects na ito na kailangan ng OVP ng intelligence on these? At paano nitong mga subjects tinathreaten yung operations ng OVP? Just to inform Yes, the Mr. Chair. good Deputy Minority, just 2 minutes left. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Halos tamang-tama po. I just have 4 last questions after this one at kung maubusan ng oras, I can put the last 2 or on record para sa OVP and the good chair. Salamat, Mr. Chair. Yes, the confidential funds is used for the safe, secure, and successful implementations of the projects, programs, and activities and engagements of the Office of the Vice President. Sino po yung subjects? Ano yung intentions at capabilities ng mga subjects? At paano tinetrete ng mga subjects na to yung mga operasyon ng OVP? This is for the successful, safe, secure, and successful implementation of the projects, programs, and activities and engagements of the Office of the Vice Presidents. If the question is the subjects on who are the sources, we cannot divulge who are the sources of intel information. We can just say that these are the stakeholders in the areas where there are engagements of the Office of the Vice President. Hindi po sources, Madam VP, pero yung mga taong o grupong ginagatheran nyo ng opisina nyo ng intelligence. Yes, those that are perceived to be threats in the successful, safe, and secure implementation of the PPAs. Madam Chair, may I manifest, Madam Chair? Madam Chair, we have already suspended, terminated the presentation and the Point of order, Madam Chair. May I explain my vote? Why I do not like that the budget Teka lang, pa-explain muna si Franz Castro kung bakit ganun daw ang boto niya. Ito, pakinggan po natin. hearing of the Office of the Vice President be terminated. I know we have the rights as a minority bloc, Madam Chair. So may we explain why we vote no? with all due respect, this representation would like to request Honorable Castro to just please submit the manifestation to the Committee on Madam Appropriations. Chair. So can And the I budget, have the floor? presentation Madam has already Chair? been terminated. So we would like to So Madam request Chair, hindi Her natin Honor ito to submit the inaasahan. presentation. Madam Chair, yung ganitong And once again, proceedings. Bastos rin talaga itong si Castro, no? Hindi pa hindi pa natatapos magsalita yung chairman, no? Yung chairwoman. Gusto niya talagang siya na. Sige. Ganyan po ang ugali ng mga makabayan black, mga ka-review, ha? Pansinin nyo naman. budget briefing is At meron suspended. po tayong meron po tayong issue na dapat na pakinggan ng ating taong bayan at masagot ng Office of the Vice President. So, Madam Chair, kaya talagang kailangan maipaliwanag itong 120 million. So yan, mga karibin natin, gusto review lang po natin ito, mga karibin natin, kasi diba nailabas na po yung resulta, no, ng
investigasyon or pag-audit ng COA dito po sa 125 million na confidential fund ni BP Sara. At lumabas nga, no, na wala pong anomalya. Ngayon, mga karibin natin, kaya po natin review ito kasi ang taong bayan po ay naghahanap din po, no, ng kasagutan, no, doon sa mga certification lang, di ba? Walang resibo na ipinapakita, kundi certification lang, tama na, no, sapat na. Oh. Diyan sa Kongreso, maging sa Senado, mga karibin natin, noon pa man, di ba, ilang buwan na po ang lumipas, hindi pa rin po naglalabas na mga resibo or hindi rin ino-open yung kanilang book of accounts, di ba? Kung meron man yan. Ha? Sino po bang hindi nag-ano ng transparency? Pare-parehas lang, maging presidente, vice president, senator, ha? Lalo na po ang mga representative, Franz Castro, di ba? Parehas lang po kayong opisyal ng bayan, di ba? O, si BP Sara, inudit na po. Yung CIF, ba? Pero kayo, hanggang kailan nyo pong, or hanggang kailan kayo magbubulag-bulagan at magbibingi-bingihan sa tinatanong ng taong bayan, di ba? Sana naman magising po kayo at, di ba? Makarinig na ng mga ng sigaw ng taong bayan, di ba? Napakatagal na po niyan, mga karibin natin. Well, anyway, lahat naman po tayo may kanya-kanyang reaksyon at opinion. I-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong naramdaman patungkol po sa balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.